Alas 7:30 na po at oras na ng biyaya. Nandito po uli kami, babahagi namin ang awitin na dahil sa iyo. Patungkol po ito sa ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay buhay sa mga nakatanggap sa Kanya. At nagpapasalamat din po kami sa ating mga bayani na nagbigay ng buhay upang magkaroon tayo ng independence. So, salamat sa Panginoon sa kanila. So, awitin po namin itong dahil sa iyo, makiawit din po kayo sa amin. Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit ng pusong umiibig, mandiwala ng langit At nang lumigaya, hinango mo sa dusa,
napakagandang awitin po yun, ano? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Nais Yan. kong mabuhay. Parang narinig ko pa rin hanggang ngayon sa mag-asawa yung salitang dahil sa'yo, di ba? Right. Kaya lang iba na yung tono. Yan ang favorite na awitin ng dating unang ginang, si Imelda Marcos. Dahil sa'yo. Yan. Napakagandang awitin. Nais kong mabuhay. Yun, nabuhay. Nabuhay muli. Nais kong mabuhay. Tama. So Praise makikita God. po natin dito na yun nga yung awitin na yan ay patungkol po sa Panginoong Jesucristo rin. Amen. Yung spiritual meaning, sabi nga ni Sister Mila, na dahil sa iyo Panginoon, nais kong mabuhay. Dahil sa iyo Panginoon, meron akong kalayan. Hanggang mamatay. Hanggang mamatay. Handang mamatay. Handang mamatay. Praise Yan. God. That's right. Kaya nakakalugod na ang buhay natin ay nilagay na natin sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Eh, basahin po natin yung yung ating Alam mo, mga... pag nakakarinig tayo ng mga ganitong mga awitin, ano, dahil very rare na po natin mapakinggan. Ito po yung mga awitin na tunay na nanggagaling sa puso. Ano po? Ayan. Kasi po ngayon, mga, no offense, pero yung mga awitin po natin ngayon na mga dumarating na lately, eh parang mga hinula na lang. Na pinagsama-sama na lang mga iba-ibang klaseng tinig o mga words, ano po, pero subalit hindi na minsan natin naintindihan o nararamdaman. At ako po ay natutuwa sapagkat dito sa bahay ni General Aguinaldo ay merong internet connection. That's right. Wi-Fi. Kaya ngayon meron pong internet dito. Baka mahulog siya sa balkonahe. Ayan, ito na nakaano. Kaya makikita natin, ito basahin po natin yung ating mga ayon po kay Sister Yet, pasasalamat daw para sa kanyang nanay na nakauwi mula sa Pilipinas at nakarating dito ng matiwasay. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you for the traveling mercy. Hallelujah. Ayan. At gayon din po ay ito pa po mula kay si Jocelyn, pag-pray natin si Jocelyn Virgines, Palasigi of Maryland. Siya po ay nakikinig sa oras na ito. Amen. Ayan. Nanonood. Ayan. Hallelujah. Sister Jocelyn. Binabati po namin Sister Jocelyn. Kung Yan, nasa Palasigi. Sa Sige Maryland. lang. Yan. Manood ka sa aming show dito. Amen. Dito sa Maryland. At Ayan. kumusta po sa inyong lahat dyan? Kung may kasama man kayong nanonood ngayong oras na ito, ay binabati po namin. Alam mo bang sa Maryland ay 3 hours advance sila. Kaya sa oras na ito, kung tayo ay nasa 9 o'clock na, sila ay 12 o'clock na. Wow. Ayan. So, tingnan mo nga naman, Baka nagkamali si Sister Jocelyn, baka kala niya, pinapano niya, walang tulugan. Ayan. Walang tulugan nga naman yan. Ayan. Yan. Basta napapatungkol sa ating Panginoon, ay talagang walang tulugan yan. Ayan, Praise at God. gayon din po from Canada ay binabati natin ng birthday si Bernadette Virgines Fleet. Amen. Canada. Happy birthday, Sister Bernadette. Yan. Yan. Ito Brother Willie, itong Kailan yung ba sinulat siya- ni Sister Pe Santos Malonzo. Ayan. Alam mo, napakahina na ng aking mata. So, ang sabi po rito ay, whatever we Bind. bind on earth shall be bound in heaven, and whatever we loose on earth shall be loose in heaven. So, napakaganda ng naibahagi niya ni Sister Pe, ano? At prayer para kay Adrian Predheim, yung mabilis na kagalingan niya, o recovery niya. Apo sa pamangkin ni Brother Allen. Oh, amen. And then sabi ni Brother June Datu, pray for my sister Marian's safety delivery of another baby girl. Praise This God. August. Another Ayan. gift of life. Another Amen. gift of life. Ayan. Ayan. Sister Marian. Salamat po tayo. Kilala ko po Sister Marian. That was probably 18 years ago. Ano pa sila doon? Mga teenager pa lang sila. Ngayon ay magkakaroon na siya ng another baby girl. Wow. Ayan. Praise God. Ang sabi ni Sister Per Santos, ang ganda daw nung awitin. At na pinamalas sa atin ng ating mga Siyempre, napakaganda yan po. nga, mga guest natin. Yan. Ang gusto ko pa doon yung habang inahawit nila yan, eh meron pang parang nagse-second voice, ano, Ayan. yung tinatawag ba alto ba 'yun sa babae? Alam ko tenor yun sa lalaki, no. Yan. Yan. Ayan. At Napakaganda ng, ayon kay Brother June pakinggan. Datu, ipanalangin po natin yung El Shalom Congregation Church Yan. sa San Matias, Dalakitan, Santo Tomas, Pampanga. Amen. Alam mo, nabalitaan ko yan na mukhang nagkaroon ng trahedya dito sa church na ito. Ito po ay sa San Matias, ano? Yan. El Shalom. Ito po ay nasa MacArthur Highway.
At ito po ay binild nung maybe around 1988 Mhm. o 89. Ito po ay tinatag nung 1989. Kaya nasunog po ito last week at naubos po yung buong worship area. Yung kanilang audio room, nasunog po, natupok po sa apoy itong building na ito, yung El Shalom. At ako po ay galing din sa church na ito, si Brother Jun Dato ay galing din dito. At gayon din yung isa sa ating mga chatters ngayon, Sister Pe Santos Malonzo, galing din dito. At kami ay unang pioneer youth doon Yan. sa church na yan. At alam ko Alam minsan, ko, Brad Willie, nakapunta ka na rito. Nakapunta na ako rito dahil sa church na ito ay dinedicate namin si King, Alright. ang ating panganay na anak. Yan, Right. sa church na Yan. ito. Ipakita natin yung mga clips ng church na ito. Ito po yung El Shalom sa labas. Parang walang nangyari sa labas, pero sa loob po ay, ayan, the next one. Yung next clip, ayan po sa loob. Next one. Nasunog po yung, ngayon yung sa labas po sila nagsiservice dahil hindi, ayan po si Pastor Nelson Liwanag. Siya po ang senior pastor ng church na yon sa El Shalom. Ito ba mismo ang nasunog, itong parting ito? Hindi, yan labas lang yan. Sa labas, labas lang ng ito church ngayon. yan. Yan. Ayan. So, yung pinakaloob ang nasunog. So, I'm sure gigibayin lahat yung bubong niya kasi nasunog lahat, pati yung kanilang audio room. Pero ako po ay na-bless sapagkat ang church na ito po ay lumago at lumaganap sa buong Pampanga. At napakarami na po ng bilang ng kanilang church. At I'm sure sa ganitong pagkakataon ay makikitaan yung kabayanihan at yung bayanihan ng ating kapwa Pilipino. Tama po yun. Ayan. At ako po mismo, hindi po ako dyan na nag-church, pero ako po mismo ay witness kung paano lumago ang church na yan. Dahil dyan ko nga po dinedicate yung ating panganay na anak. At sa mga ganitong panahon ay nagkaroon po sila ng trahedya. Right. Maaaring ito ay malaking pagsubok Right. sa kanilang Next week, iglesia. next week po siguro ilo-launch po natin yung fund drive para po sa church na ito. At ito nga in connection with the Bayanihan Spirit. Mhm. Next week po i-launch natin yung El Shalom fund drive para sa ganoon ay muli nilang may rebuild yung mga Amen. nasira nilang church. Sapagkat dito ay talagang eksakto ng meron ng mga natutulungan at naseserbisyo ang mga kabataan. Nagtaka po ako, wala na akong kakilala eh. Oo. Ayon sa balita ay meron ng from 600 to 800 yung youth pa lamang Amen. doon sa church na ito. Napakabilis pong lumago ng Napakabilis church na ito. po ang paglago Hallelujah. ng church na ito. Kaya next week po ilolons po natin itong fund drive na ito at kung ano man po yung ating lahat po ng mga nakikinig, sumusubaybay sa programang OND Live ay narito po ang isang iglesia na nasa Pilipinas at kung ano po ang may tutulong natin, tulungan po natin ito sa abot po ng ating makakaya. I-communicate po natin ang kanilang address. Kung sa'yo po ay may kakayahan na Yan. tumulong sa kanila, pwede po yung ipadala sa kanila. Yan, kukunin po natin yung kanilang address That's at right. kung saan natin pwedeng ipadala yung ating tulong o kung hindi naman, pwede natin itong patuloy na ipanalangin. Amen. Amen. So isa po yan, marahil ay isa sa mga kapagsubukan na kinakaharap ngayon ng iglesia ito. Subalit alam naman po natin, di po ba? Kahit sa buhay natin, anumang kapagsubukan na kakaharapin natin dahil nasa sa atin ang Panginoon. Alam natin na talagang merong palaging bagong bukas, bagong pag-asa. Right. Hallelujah. Ayon po kay Ara del Rosario, sabi niya, ang request niya ay good health para kay Samantha Santos at sa kanyang auntie na si Soledad Bancil. Amen. Ayan, at para kay erito po, Anastasia, pakibasa Brad. Ito, para po kay Atasha Pay, yan, Medina. Ano po sabi 4 years 4 years old lang po siya, nasa ICU sa Pilipinas dahil sa diagnose po siya ng, ano ba to? Leptospirosis. Leptospirosis. Alam ko itong leptospirosis, yung mga, hindi ba yan nakukuha sa mga daga? Yun nga ba yun? Yung kapag, yung mga marami dito na kapag naka-walk ka sa baha, maaari ka ring magkaroon itong leptospirosis. Yeah. I'm not sure if this is the one, but ito yung marahil ay yung narinig ko na ganitong klaseng karamdaman. So, let's continuously lift up this situation. Ano po? Right. Pag-pray Sa din ating natin Panginoon, si pataas po natin sa Panginoon. Luby Santos Upang sa ganun ng ay Canada. mabigyan siya ng kaligtasan at kagalingan. Sino Yan. ba ang Si Luby sa Canada? Santos ng Canada, Uh-huh. siya po ay merong diabetes.
Ayan, siya So, po ay pagpe-pray po natin yan. nagano ng insulin. Dalangin. Ayan, pag-pray natin sa Panginoon, napagalingin si Sister Luby. Tama po yan. At wala pong imposible sa Panginoon. At He always answer in His time. At patuloy na prayer po para kay Pastor Tim De Fiesta. Praise God. Yan. Sana siya ang guest natin ngayon. Tama. Yan, dahil talagang parang yung damit natin ay pang fiesta. Yan, Yung pala Pastor. yan. Kala ko Yan. ba yan. Alam mo, nabanggit ni Pastor sa atin na siya ay dadalo muli sa ating ONB. Ano po? Dahil siya ay nasa process po siya ng pagpapagaling at nakita natin kung paano na ibabalik ang kanyang kalakasan. Amen. So isa pong napakagandang improvement Aha. na nakikita natin kay Meron pa Pastor pong Tim. isang verse tayong babasahin dito sa Matthew chapter 25 verse 35 to 40. Aha. Ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Mhm. Nauuhaw ako at binigyan niyo ako ng maiinom. Mhm. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan. Amen. Yang pangyayari niyan ay makikita po natin sa Matthew, ano po, chapter 25. Yan po yung mga panahon na kung saan ay sinasalin nila o inihiwalay ang goat to a lamb. Ano po, yung tupa. Doon sa maaaring sabi natin, ano ba yung goat? Kambing ba yan? Aha. No? So makikita natin dito na sinasabi mismo ng Panginoon na dahil ako'y nagugutom at pinakain ninyo ako. Kasi tinatanong ng mga naroon ay paano namin malalaman na kayo nga ay nagugutom? Right. No? At sinasabi ng Panginoon diyan na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa Yan. ay hindi nagawa mo rin para sa Yan. Kanya. Kaya nga Hallelujah. po, kapag tayo ay pinikit natin ang ating mga mata sa Aha. pangangailangan ng ating kapwa at sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, ay dinadaya natin ang ating mga sarili sapagkat Amen. ang tunay na mananampalatayang Kristiyano, bukas ang kanyang mga mata sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Hallelujah. Yan. Malaya na tayo sa pagkukumwari. Malaya na tayo sa, yun nga, yung sa luma nating anyo ng buhay Mhm. na kung saan ay kuminsan ay ibang klase ng pakikitungo yung ating pinakikita at ibang klaseng pakikitungo naman sa isang grupo ng mga tao. That's right. Ayan. So siguro bibigyan din natin ng idea, no, medyo kaalaman ang ating mga nanonood sa mga oras na ito. Ano ba itong mga bandage na pwede nating matawag, ano? So meron po tayong tinatawag na bandage in addiction. Meron din po tinatawag na bandage in unforgiveness. Ano po? Maaring ikaw ay hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapagpatawad ng mga nakagawa sa iyo ng mga pagkukulang o nagkaroon ng pagkukulang sa iyo, ay ikaw ay marahil hindi mo na nare-realize na you are still under bandage of unforgiveness. Pwede ka rin namang ma-under nung tinatawag na fame. Yan, yung pong pagsikat, ano po. Minsan marami po ang nahuhulog dito, lalo na yung mga celebrity natin. At syempre, meron ka rin po matatawag na destructive ideas. Ano po? Pwede ka rin ma-bandage yan. Yung mga minsan na instead na makita mo yung isang basong may kalahating tubig na half full, nakikita mo yan lagi ng half empty. Right. So iba-iba po ang pangyayari ng pagkakabandage. So bakit ang tanong ay paano ka nga ba makakawala sa ganitong mga enslavement, ano po, yung mga bandage na yan, paano tayo makakawala? So ang unang-una po na masasabi natin para makawala tayo dito is we should have the freedom to admit it. Ang isang tao po na mayroong problema sa panloob at maaaring ito ay alam niya, hanggat hindi po niya ina-admit na may problema, ay Right. hindi niya kailanman masusolve to. Hindi kailanman na hindi ka makaka-recover o di Aha. kaya ay ma-release o ma-delivered That's sa right. isang problemang ito kung hindi talagang harapin mo ito ng tapat-tapatan ng buong lakas. Mhm. At kung ito ay kasalanan, aminin mong ito ay kasalanan. Amen. You cannot make an excuse. That's right. Yan. Minsan kasi kapag nakikita mong pasuray-suray yung tao, sasabihin niya, hindi ako lasing. Sabi niya, hindi po ba? Aha. Minsan naman ay yung mga nakikita na natin na may addiction, sabi niya, hindi. Ano lang naman to parang pastime ko lang naman Right. Yan. Yan. So minsan tayo mismo ay hindi natin inaamin na mayroong problema.
So isa po yan sa isang bagay na pwede nating hindi ma-resolve ang problema ng bandage kapag tayo Right. mismo ay hindi natin naaminin sa sarili natin na may problema. Ayan. Amen. Bago tayo tumuloy ay magpakita po na tayo ng isang katutubong awitin o isang cultural song o di kaya ay yung mga sayaw pala. Ito yung nagpakita ng tinikling. Ayan, Brother Jelper. Ayan, panoorin po natin yung isang tinikling na Amen. So nakita po natin yung sayaw na tinikling, ano? Yung napaka-hirap na sayaw nito, Pastor. Hindi mo pwedeng isayaw to, hindi ka matinik. Yeah. That's right. Yeah. Dahil pwedeng maipitan yung paa, no? Kapag very timing daw po ang pagsasayaw niyan. Right. Yan, very timing. Kaya nga sabi ni Pastor, pag hindi ka matinik, hindi mo may sasayaw yan. Ayan, alam mo nung elementary ako, nagsayaw din ako ng isang cultural dance eh. Jel, yung pakita mo nga, yung nung nagsayaw ako nung parang ata yun eh. Tinikling din ba yan? Pastor? Hindi, parang pandango sa Sa ilaw. ilaw o di kaya yung pamulunawin nata eh. Ayan. Saan mo na kung ano yun? Ayan. Yeah. Panata ako sa likod natin eh. Medyo umiwas-iwas tayo ng konti. Yan. Nasa likod mo ako, Brad. Sige. Oh, yeah. Ayan ako eh. Ito Ay, ikaw pala natabi yan. ako sa sarili ko. Oh, Ayan ako. Ito po ako nung ako po ay grade 5. Ayan, sinayaw po namin yung ano rin. Ayan. Ano ba yung sinabi niyo dyan, Pastor? Pamulunawin. Pamulinawin. Pamulinawin. Ayan. Yan. Ayan, yung po yung mga classmates Yan ko bang din. pamulinawin na yan? Ano? Ilocos ba yan? O? Ilocano. Ilocano, no? Ilocano Yan. dance. Ayan, nandiyan po yung mga classmate ko na yung iba sa kanila ay maaaring nanonood sa oras na ito. Aha. Okay, makakaupo na tayo. So, at meron ka rin palang napakaganda pa ng estilo mo diyan, Pastor, Ayan. at nakaganong ka pa. Aha. Yan, ha? Parang si Billy Crawford. Oo. Parang, sige. Amen. Amen, So, praise God. that's right. So, yan po yung mga sayaw ng Yan. mga unang panahon. Hindi ba kaya itik-itik yan, Pastor? Ay, Parang itik-itik eh. Tikiti. No, kasi nakaganon yung mga kamay eh. No? Oh. Yan. Yan ba? Hindi talagang sa folk dance lagi nakaganyan naman. Ganun ba yun? Laging simulan niya ng mga folk dance, laging paganyan-ganyan lagi. Ayun pala, Yan. oo. So, napansin ko lang kasi yung mga kamay mo ay laging nakaganon. Aha. Yan, akala ko ba itik-itik yan. Yan. Ano ba yung kanta niyan? Itik-itik Tik sa sa Manila Zoo. Sa Manila Zoo. Itik-itik sa Manila Zoo. Amen. Yan. At
tayo ay nagpapasalamat dun sa tumawag sa atin nung nakaraang Thursday, si Dr. Gina. Yan, Ayan. praise God. At maraming nagsabi, marami silang natutuwan at Hallelujah. at talagang yung paninigarilyo po ay talagang nga pong medically ay na-proven na ito po ay masama sa ating katawan. Tama po yan. Yan. Alam niyo po yung enslavement na po ito, no? Minsan kailangan din natin makita kung paano ba nag-uumpisa ito. Napaka-importante po na makita natin kung paano. Minsan po magkakaroon ka lang ng desire. Yan. Na desire na maaaring ito ay makakapag-fill in ng iyong pangangailangan. Ano po? And then later on, dahil minsan dadahilan mo rin na isa ka sa mga exemption, dahil minsan ang konsensya mo sinasabi niya na ang bagay na yan ay makakasama sa iyo. Subalit pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng kalaban na sabi niya sa iyo, konti lang naman eh. Ang tanong, saan ba mag-uumpisa yung marami kung hindi sa konti? Ano po ba? At minsan sinasabi mo rin, no, hindi naman ako maaaring malulong dito sa ito dahil meron akong self-control. In other words, the bottom line po dito, hilingin natin sa Panginoon to give us the spirit of discernment. Yan, para malaman natin kung ano yung tama at mali. At alam natin na we have to judge the spirit. At hindi po masama yung humatol po tayo base sa laman ng ating puso. That's right. Ayan. Yan. So minsan, huwag po nating i-accept to the role ang ating sarili. Ano po? Anumang bagay yan, huwag nating i-accept to the role. Kapag nakikita natin hindi natin makakayanan sa ating pansariling kakayahan, nandiyan po ang Panginoon. Lagi po siyang nakaredy dyan. Ano po? We have to embrace by the grace of God na malalampasan po natin yung mga enslavement na yan. Magiging malaya po tayo. Yung mga bayani po natin na sa panahon po ng Kastila at Hapon. Ayan, siguro bakit hindi natin tanongin yung ating mga kung sino yung paborito nilang bayani. Yan. Ayan, siguro sisimulan ko sa akin. Ako, ang paborito kong bayani, si Andres Bonifacio. Ayan, yan ang paborito ko. Ako naman, ako si Bayani Casimiro. Sige. Yan. Kasi marunong siya yung ano, ay hindi naman pala siya Bayani, no? Bayani lang ang pangalan. Bayani lang ang pangalan. Sino ang paborito mong bayani, Brad? Ngayon naman si Bayani, yung sa Bayani. Bayani. Yan. At tanungin natin naman ang ating mga kasamahan. Anong pong gusto ni Brother Neil? Si Brother Nel. Sino ba ang paborito mong Bayani? Anong paborito niyang bayani? Si Techeg Bayani. Sige, biro lang. Bayani yun. Sige, si Brother Nel, ano? Brother Nel, ano? Bayani, siyempre si Jose Rizal. Yan. So, dahil sa katalinuhan niya. Talino. O dahil sinabi niyang henerasyon ng pag-asa ng bayan. Right. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Si Mayor Lim naman. Si Mayor Lim. Si Jose Rizal din. Jose Rizal. Bakit kaya? Noon siya ay nagwika. Na ano? Sabi niya yung hindi raw marunong magmahal sa sariling wika. Yan. Ay, isa pa, higit pa. Sa Mabahong isda. Yan. Yan. Tama. Kaya ang tugon naman natin kay Dr. Rizal, kahit narito tayo sa Amerika, ang pangalan ng ating istasyon ay Tinig Pinoy. TV. Ayan. Yan. Si Sister Josie. Yan. Si Jose Rizal din po. Talagang sikat si Jose Rizal. Ano? Bakit naman kaya? Namatay siya na pagkatanggol sa mga taong Pilipino. Yeah. Pero hindi siya lumaban, hindi siya nakipagbarilan. So hindi niya dinaan sa So, taas. Ganun ba yun? anong paraan na ginamit ni Dr. Jose Rizal? Yung kanyang Noli. Kamay. Pagsusulat. Yan. Pagsusulat. Praise Ayan. God. Amen. So, ano yung sabi nila? Pen is mightier than the sword. Ayan, maraming nasaksak si Dr. Jose sa Rizal. kamagitan Ng ballpen. Hindi, Sa Sister Mila magitan ng naman. pagsusulat. Yan. Yan, Si Sister Mila. Sister Yan. Mila. Yan. Si Dr. Jose Rizal din po ang paborito ko. Yeah. Kasi may courage siya eh. Hindi niya inaano kung anong mangyari sa kanya. Kundi Alright. kung ano yung tama, siya niyang ginagawa. Tsaka talagang mahal niya ang ating bansa. At yun nga, nasabi ni Sister Josie na siyang nagbuwis siya ng buhay para yun nga, makakuha tayo ng kalayaan. Para ding si Jesus nagbuwis ng buhay sa atin. Amen. Para tayo lumaya sa ating mga kasalanan. Praise God. Napakaganda. So, isang Pilipino na nagbuwis ng buhay dahil yan ay naging mitya ng demokrasya o ng kalayaan sa ating That's bayan. right. Ayan. Si Brother Abet naman. Si Brother Rabbit. Yan. Brother Rabbit. Si Noy yan, Noy. Ako naman,
Ako naman puro kasi kayo Rizal na eh. Yeah. Ako naman si Apolinario Mabini. Yan. Ano ba? Bakit Kasi, kaya? di ba siya yung bayaning lumpo? Mhm. Mhm. So, nakita natin yung kanyang eagerness na tumulong sa bayan natin para magkaroon ng kalayaan. Sa kanyang kapansanan, hindi napigil yung kanyang pagtulong. Yun pala. Oh. Para Tama. so talagang malaki din ang naging papel niya sa Right. kalayaan dahil Right. sa kung nga kahit na siya lumpo gawa pa rin siya ng contribution sa Bakit ba siya nalumpo, Brad? Alam mo ba kung ayon sa kasaysayan, bakit siya nalumpo? polio yata polio. Na-polio yata siya. Kaya siya nalumpo dahil Nagkasakit. 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 Yan, nagkasakit. Ano ba yan? Yan. Ang pagkakalam ko kaya Apolinario nakita ko na lang siya sa 10 piso. Di ba? Alam ko, alam niyo si Apolinario na exile po siya noong 1898. Dinala po siya sa Guam. Yan. Kaya nung nagpunta po ako sa Guam, nakita ko yung bantayog doon na dito daw namatay si Apolinario Mabini. Ayan. Namatay pala siya sa Guam. Yan, tama. That's right. Yun, ang nakakalungkot, wala siyang naipon lang bini doon sa Guam dahil wala siyang anak eh. Hindi siya nagka-anak. So kaya naman pala Apolinario Mabini, hindi naman Apolinario Mabini. Yeah. So praise God. So napakaganda po na makasama natin ang ating mga talent artists sa kanilang mga opinion, lalo na sa ating napapatungkol sa ating mga bayani. Napakarami po nating bayani Minsan ang bayani po ay hindi lamang sa mga taong makikita natin yung mga taong naging ano bang tawag dito? Naging known sa atin. Subalit marami po tayong mga bayani na mga tao rin na minsan ay hindi natin nakikita ang kanilang kabayanihan dahil hindi po na-share sa atin. Hindi po ba? Pero sa bagong panahon na ito, ang tinuturing na bagong bayani ay yung mga OFW workers. Ayan, sila ay mga bayani rin. Tayo po, Yan. mga Pinoy na nasa ibang bansa, Mhm. na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa ating mga mahal sa buhay at tumutulong din sa pag-ikot ng ekonomiya ng ating bayan. That's right. Ayan. Kaya ang mga bagong bayaning ito, mabuhay po kayo dahil sa inyo at yung ating bayan po ay kahit papano po ay umuunlad. Mhm. Kahit mabagal ang pag-usad ay nandun pa rin, umuunlad kahit konti. Yan. Alam mo, ang gusto nating maalis dyan minsan sa kaugalian ng very known tayo dyan, yung crab mentality na tinatawag. Ano po? Aha. Yan ay kailangan na nating iwaksi yan. Ano po, lalo na ngayon meron na tayong bagong gobyerno na tinatawag, may bagong mamumuno. Instead na hihilayin naman natin ng pababa yung mga yan ay magtulungan po natin tayo Yeah, upang bakit- itulak yan pataas. Tanungin Yan. natin yung ating mga guests in regards with that kind of yung culture natin. Yung crab mentality. Yung crab mentality, Yeah. tsaka yung mga ningas kugon, hindi ba? Mm. Ito yung mga kultura natin sa Pilipinas na ano ba ang pwede nyong i-share? Ayan, si Brother Fred Lim kaya. Halimbawa, kulturang Pinoy na nakagisna na natin. Yung mga crab mentality tayo. Halimbawa, yung Paghihila. yung crab mentality. Ano ba yung masasabi mo sa crab mentality? Hindi ko alam yun. Ayun. Dito ako pinanganak. Ganon. Oo, Oo. wala dito. Sister Mila siguro. Ayan. Yung Ningas Kugon, yung masasabi ko doon, dapat hindi lang tayo Ningas Kugon, kundi yung na-start natin, kailangan hanggang sa huli. Ito yung Ayan. sinabi. Ano ba yung ningas kugon na yan, sister? Ano ba, para may... Yung sa simula lang parang maningas, pero Aha. pagka nawawala na yung apoy. Parang kugon ba ay yun ang apoy? Hindi, yung ningas, yun ang apoy. Yung dumidi. Ay, masigasig lang sa umpisa. So, umpisa lang Oo, masigasig. ganun ba yun? Pagkatapos, nawawala na yung fire. Amen. Hindi ba sabi ni Lord, gusto either on fire tayo or cold, Or- hindi right. niya gusto yung lukewarm. Right. Pero sa ating mga nakakakilala na sa Kanya, kailangan maging on fire talaga tayo. Tama po yan. Ayan. So sa pagiging Kristiyano ay kinakailangan yung init ng una nating pag-ibig ay laging nag-aapoy po sa atin. Amen. Amen. Brother Nel, anything that you could share about yung culture natin na Crab mentality? Or anything? anything lang. na- Yung maganda naman. Maganda naman. Maganda. Galing na Oo. Pilipino. Yan. Ang isang magandang kaugalian sa Pilipino yung
pamilya natin. Right. Yeah, Solid tayo sa family, that's right. tapos naggagalangan tayo, tapos ano tayo, nagtutulungan tayo, ibig sabihin kagaya nung sa malaking pamilya, Mhm. kung sino yung unang nakakaangat o napag-aral, tinutulungan niya yung mga kapamilya niya, yung mga kapatid niya. No? So yun isang magandang ugali natin mga Pilipino na hanggang ngayon dala-dala natin na kahit saan tayo, solid tayo sa family natin. Kahit kaya natin, nandito tayo sa Amerika, pero may mga pamilya tayong iniwanan sa Pilipinas, pero lagi natin silang inaalala, lagi natin silang kasama sa ating panalangin. No? Kasi nga yung family ties natin, solid tayo talaga mga Pilipino. Amen. Tama po yan. Yan po ang isang ugali ng Pilipino na hindi mo matatawaran. Yan po yung pagmamahal sa ating mga iniwan na nandoon sa ibang mga lugar. Maaaring marami pong mga Pilipino na sa iba-ibang lugar nagpapakahirap sa kanilang pagtatrabaho. Subalit, ang kanila pong inspirasyon o nakakapagbigay sa kanila ng motivation ay ang kanilang pamilya na iniwanan po nila sa ating bayan. At makikita po natin na kung paano sila ay tunay nga na nagpupunyagi at nagpapakahirap upang kumita ng pera upang sa ganon ay maipadala yan sa kanilang mga mahal sa buhay. Minsan makikita natin na napakakukunti na lang ang natitira sa kanila. Ayan. Dahil umaasa sila na sisipagin ko na lang. Pabayaan ko nang ito ang mga perang ito ay maipadala Ayan. sa ating mga mahal sa buhay. Meron pala tayong prayer request para kay Sister Josie. Aha. Yung kanyang operation, hindi ba? Sa Wednesday, Wednesday. small cyst sa kamay. Cyst. Yan. Yun, meron po siyang cyst sa finger ng left hand. At ating pong yung isasama sa ating dalangin, si Sister Josie Perin. At ganoon din po siyempre si Sister Becky de Fiesta. Hindi po siya nakadalo noong Miyerkules sa ating pananambahan o sa ating prayer meeting. At dahil daw po ay nagkaroon siya ng pamamagabay rito, yung kanyang left shoulder or something. Alright. Ano? Ano ba tawag doon? Hematoma. Hematoma. Yan. Ayan. So, hindi po natin kung anong pinagmumulan ng hematomang ito, subalit itataas po natin yan sa Yun nga, Panginoon. yung greet natin yung nakarang birthday ni Brother Junab doon ay I'm sure naging very successful to. Naging right. napakasaya. Sana nga ay may nagpadala sa atin ng kahit na video clips para kahit paano ay naipakita natin yung... Hindi pa naman huli. Hindi pa naman. Yan. Yan. Pwede tayo makakuha Sa ng Los video Angeles clips din ay nagdiwang din kami ng karawan ng nanay ko. Praise God. At Hallelujah. yan ay napakasaya at may mga sayawan, cha-cha, tango masaya po. Nakakuha ba tayo ng video clip dito? Hindi na. Hindi rin, ano? Hindi naman masyado. Yan, hindi masyado. Kukunti lang. So pag ano, pwede siguro Ayan. tayo magpakita ng Pag-pray portion. natin Yan. si Brother Paul Ma. Aha. Meron po siyang prostate cancer. Pag-pray po natin siya mamaya. Yan, mamaya yan. Si ano po natin, Yan. si Brother At Paul. ngayon maghahanda na tayo sa panguling bilang po ng grupong Bueno Park Bible Study Group Class Amen. Josie. Amen. Na magbibigay po sila ng ating awitin. Ang pamagat po ng kanilang awitin ay Kaibigan si Jesus. At magbibigay tayo ng isang commercial at Pagkatapos po nito ay makikita po natin ang ating mga talent artist na magbibigay ng napakagandang awitin, Kaibigan si Jesus. Amen. Yan.
Amen. Napakaganda po ng awitin na ibinahagi sa atin ng Buena Park Group, ang tinatawag pong pinamagatang kaibigan si Jesus. Tama po yun sa ating pong mga problema, sa ating mga enslavement, marahil ay panghawakan po natin ang grace of God, ang Panginoon natin upang sa ganun ay tunay nga siya ang ating kaibigan na makapagbibigay sa atin ng kalayaan. If God set you free, you are free indeed. Amen. Amen. Yeah. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating huling yugto ng ating programa ngayong Oras ng Biyaya. Tayo po ay itataas natin ang ating mga prayer request sa mga oras na ito at hihilingin po natin si Pastor Pep na idalangin ang mga prayer request. Amen. Praise God. Amen. Muli po ay in-emphasize natin na ito po ay selebrasyon ng araw ng ating kalayaan. Kaya purihin ng Diyos, tayo po ay may kalayaan na manampalataya, maniwala at tumanggap ng biyaya mula sa Kanya. Amen. Samahan po ninyo kami ngayon sa oras ng panalangin. Iniling ko po ang bawat mamamayang Pilipino sa apat na sulok ng daigdig na yumuko po tayo, mag-agree po tayo sa bawat salita natin pong sasambitin sa ating pananalangin, and believe in your heart na tinanggap na po natin ito para po sa ating kapatid, kaibigan, kamag-anak at kababayan. Amen. Sarong banggi sa higdaan nakat. Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan. Bago po ang lahat, Ama, ay humingi kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami at pakalinisin sa lahat po ng aming mga kasalanan. Sinadyaman o hindi, Panginoon, kami po humingi ng pagpapatawad. Lantad man o lihim na kasalanan, kami po ay humingi ng paghugas ng lahat ng ito. Lord, naniniwala kami na ibibigay mo po ang kagalingan para po kay Nelly Medina Bongco, Alice Dizon Abaca, Giselle Sampang, at Isabel Madrid. Lord, naniniwala kami na sila'y pagagaling mo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, naniniwala po kami, O Diyos, na pagagalingin mo rin si Brother Rino Gonzales ng kanyang diabetes. At sumasakit po ang kanyang kanang shoulder, Panginoon. Lord, naniniwala kami. We believe magagaling po si Brother Rino Gonzales sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, kami po'y naniniwala na pagagalingin mo po, O Diyos, si Oli Arcilla, kompletong kagalingan para sa kanyang kidney, Panginoon. Lord, hawakan mo po ang kanyang kidney, ang pisikal na katawan na may karamdaman. Naniniwala kami na siya po ay pagagalingin mo. Lord, naniniwala kami, O Diyos, na pagagalingin mo si Ardian Fredheim, isang kompletong kagalingan para sa kanyang surgery, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, we believe na siya po'y gagaling, Panginoon. Amen. Lord, we also pray at kami naniniwala na magkakaroon ng isang safety delivery si Marian Datu, Panginoon, ng kanyang anak na babae sa August. Lord, we pray for a safe delivery of that in the name of Jesus. Lord, we also pray, Lord, ito po yung prayer request ni Brother June Datu para po sa El Shalom congregation sa San Matias, Dalakitan, Santo Tomas, Pampanga. Nasunugan po sila ng church, Panginoon. Sila po isang iglesia na nag-aalab sa iyo, Panginoon. I pray in the name of Jesus, O God, na makalikom sila ng sapat na halaga, Panginoon, ng salapi financially, Lord. Pagpalain mo po ang iglesia ito. At naniniwala kami, Lord, because bless mo na sila spiritually. Yes, Lord. Dumami po ang kanilang membership. Hallelujah. At dumami po ang kanilang mga kabataan. I pray, Lord, na marami pong mga tao ang magtulong-tulong na nanonood ngayon sa programang ito ng OMB Live, na magkaroon kami ng puso para sa iglesia ito, na makapag-raise po kami ng sapat na halaga, o di kaya ay tulong na may padala sa kanila at nang may patayo nilang muli ang kanilang kongregasyon. Lord, we pray for victory, O God. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we also pray, O God, para po kay Joshua Schultz, ang kanyang tendon, Panginoon, ay nagkaroon po ng surgery kahapon. O Lord, we pray and we believe, O Lord, for a continuous healing para po kay Joshua Schultz, Panginoon. Amen. Lord, we also pray for Susan Flores.
siya po ay merong breast cancer stage 2B. In the name of Complete Jesus. recovery, O God. In the name of Jesus, naniniwala kami, Panginoon, Yes, Lord. na pagagalingin mo si Susan Flores. Lord, we also pray for sa Maximo Ducot, stomach cancer. We claim, O God, for healing for Maximo Ducot. Yes. Naniniwala kami na pagagalingin mo po si Maximo Ducot. We also pray for Alex Nagy, Panginoon, na nagkaroon po siya ng mild stroke. Ito po ay uncle ni Rowena. At ito po ay galing din kay Brother Jun Dato. Lord, naniniwala kami na itong si Alex Nagy, Yes, okay. Nagwe, ay magkakaroon ng recovery at kompletong kagalingan, Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we also pray for Corazon Virgines. At meron po siyang arthritis, rheuma. Lord, I pray, O God, hawakan mo ang kanyang mga ugat, ang muscle, ang kanyang mga buto, o anumang bagay na merong karamdaman. Naniniwala kami na pagagalingin mo po itong si Corazon Virgines, Panginoon. Lord, we also pray for Joey Angeles, Jay Garcia, Joel Garcin ng Los Angeles. At gayon na meron pong kidney failure. Siya po yung nagda-dialysis na 3 times every week, O God. Lord, in the name of Jesus, naniniwala kami Amen. na pagagalingin mo ang Yes, mga O God, nabanggit in the naming name of mga kapatid, Jesus. Panginoon. Yes. Lord, we also pray for Oscar Virgines, Panginoon. Good health, mapayaan at malusog na pangangatawan para po sa kanya, Panginoon. In the name of Jesus. Ngayon din po, Panginoon, aming dinadalangin itong si Samantha Santos. At Lord, we pray, Lord, for good health for Samantha Santos at gayon din po sa kanyang auntie ni Ara de Rosario na si Amen. Soledad Tancil. Hallelujah, Jesus. Lord, we also pray for Sister Becky de Fiesta. At meron po siyang parang nangingitim sa kanyang balat, Panginoon. Ito po ay hematoma. Lord, we declare healing, O Lord, in the name of Jesus. Yes, Kami po'y naniniwala sa pangalan ni Jesus na gagawad po ang kagalingan kay Sister Becky, Amen. Panginoon. Hallelujah. Lord, ang batang si Atasha Faye Medina, nasa ICU po ngayon sa Oh, Pilipinas, hallelujah. na-diagnose ng leptospirosis, O God. Lord, ganun ito man ay deadly karamdaman, naniniwala kami na pagagalingin mo po itong si Faye Medina, Panginoon. Lord, we also pray for Paul May. Meron po siyang prostate cancer. Lord, i-cancel mo po Amen. ang karamdaman Yes, ito, O Lord. Panginoon. Naniniwala kami sa pangalan ni Jesus na ang karamdaman ito'y na-cancel na sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, we also pray for Sister Josie. Meron po siyang mini surgery sa kanyang kamay, Panginoon. At Lord, I pray, Lord, sa kanya itong cyst na ito, Panginoon. In the name of Jesus, naniniwala kami na magkakaroon ng isang effective, isang maayos at victorious operation, Panginoon. In the name of Jesus. At gayon din po kay Sister Luby Santos ng Canada, naniniwala kami, Panginoon, bagamat siya po ay 6 years na pong merong diabetes, naniniwala kami, Panginoon, na paintuin mo at pagagalingin mo ang karamdaman ito. Katulad na babaeng inagasan ng dugo for 12 years. Itong si Luby Santos ng Canada, naniniwala kami na pagagalingin siya, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At nagpapasalamat po kami sa mga birthday celebrants nitong buwan na ito, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa birthday na ibibigay mo kay Nelia Dagdag David, na isa ko pong classmate ng elementary, at pinsan po ni Sister Dang Dagdag Lising. And we also pray for Yet Gumin Waters ng San Diego. Birthday po niya sa June 17. Lord, nagpapasalamat po kami sa birthday din na darating para kay Sister Noemi. Lord, I pray, Lord, pagpalain mo sila ang kanilang mga buhay at naway maging mas epektibo sila sa mga darating pang mga birthday nila, ay marami pang mga biyaya darating sa kanila. Kaya din po kay Bernadette Virginia Split ng Canada, siya rin po ay magdaraos ng birthday sa buwang ito, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga bisita namin ngayon, Sister Abet Celestial, Brother Bradley, Brother Nel Lasam, Sister Josie Perin, ganyan po Sister Mila Lovario, at Brother Rowland at Sister Rina nasa kanilang mga tahanan ngayon. At ganyan din po ang mga kasama namin sa aming dito sa Peru, Sister Eva Tarok, Brother Rico Tarok, at ganyan din po Sister Norma Tarok, Jelper Cruz, Sister Pauline Lising, at Lord, at kay Miguel
Cruz. Lord, salamat po sa lahat ng mga naging bahagi ng telecast na ito. Kami po'y nalulugod at nagpapasalamat sa tagumpay na pinagkaloob sa oras ng biyaya. Binibigay na po namin ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, napakaganda po ng ating naging tema sa gabing ito. At muli ay sa mga oras na ito, binabalik natin lahat. Lahat ng papuri, lahat ng pagpapala sa ating Panginoong Yesus. At sa may nawa ang biyaya ng Panginoon. Yan. Amen. Yan, ini-invite natin yung ating mga guests dito sa harapan para po sabay-sabay natin ibigay sa kanila yung ating panguling pamamaalam. That's right. Kung Yan. gusto nilang bumati Yan. sa mga nanonood sa kanila sa mga oras na ito. Hallelujah. Oh, happy birthday po kay Mami Pros. Yan. Yung pong ito po, belated. Yan. Praise God. Yan, paupuin natin sila. Yung mga ano natin. Yan. Yan, mga dalagang bukid. Ayan. Ayan. Amen. Ayan, praise God. So, Yan, pwede silang bumati sa panguli, sa kanilang mga Yeah, pamilya. brother Fred. Oh, binabati ko lang yung mga nasa bahay. Nanonood sila ngayon, tsaka yung aking anak, si Jessica, at si Jen. Amen. Nasa Corona. Praise God. Pwede ba natin silang i-guess sa susunod na mga... Yeah, sabihin ko sa kanila. Yan. Okay. Invited kayo, Jessica and Jen. Jayan. Yan. Yan. Praise God. O sino pa? Si Brother Nel. Meron ka pa Nabati ko yung pamilya ko sa bahay, si Mami Pro, si Tonet at si Seth, saka yung mga ibang bisita nila sa bahay kasi meron pa mga bata sa bahay ngayon na inaalagaan. And happy birthday din sa brother ko na nagsa-celebrate ngayon, June 10, saka yung sa June 16, yung sister ko, Pilipinas. And so, binabati ko rin yung mga parents ko nung nakaraan nilang 50th anniversary, golden anniversary. Humingi ako ng pamanin dahil hindi kami nakarating, pero papasalamat po ako sa Panginoon at nairas ko ito ng maayos. Amen. Amen. Praise God. Abet. Si Brother Abet. Yan. Binabati ko yung aking nag-iisang asawa. Nasa bahay ngayon na nanonood. Amen. Amen. Praise God. At syempre, ang ating pong dalagang bukid, sabi ni Pastor Pino Kanina, kanina. nasa bukid tayo. Yeah, nasa bukid tayo. Ayan ang pala dalagang bukid. Sige. Tayo naman yung mga paru-parong bukid. Parang bukid. Binabati ko po yung mga nanonood ngayon at sa Happy Independence Day po sa Pilipinas. Tsaka yung mga nanonood ngayon. Salamat po. Amen. Binabati ko po yung mga kapatiran, lalo na yung sa Cornerstone Christian Fellowship na nanonood. Yung kapatid kong sa Missouri na si Cora. Yan. Kung nakikinig ka, binabati kita. God bless you. Amen. God bless Sister Cora. Amen. Sige, tell Yan. Chloe. So si Chloe, meron ba sasabihin ng pagbati? Yan. Say hi to the viewers. Yan. Praise God. At tayo po ay magpapaalam na po dito Yan. po sa Oras ng Biyaya! Amen. Thank you.